Mga sangkay, naninilikado ngayon itong si Bong Revilla at mukhang umiiyak na mga sangkay. Ano ba, makukulong na ba ang dating senador? Okay, pag-usapan po natin ito, no? Nako, mga sangkay, mukhang delikado ang sitwasyon ngayon ni former Senator Bong Revilla. May update po tayo tungkol dyan. But anyway, before tayo magtuloy-tuloy at simulan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kung gusto nyong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga po mga sangkay ang ganap ngayon. Mukhang delikado ang sitwasyon ni former Senator Bong Revilla. Ito, mga sangkay, no? Umiiyak nga. Sabi po dito, ginagamit ang aking pangalan para malihis sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan kailanman ay hindi matatakpan. Ngayon, may nakita nga po tayong post ni Bong Revilla. Ito, tingnan po natin. Kung saan humihingi po ng prayer. Ito. Hanapin lang natin. Bong Revilla. Ito mga sangkay, check po natin. Ayan, yan, ito. Sabi dito, please pray for me and my family. Ayan, mga sangkay. So, ano kaya ang meron? Nangangamoy arestuhan nga ba? Madadampot na nga ba? Kasi si Senator Bong Revilla, mga sangkay, nadadawit po dito sa flood control. No, actually, mga sangkay, kung si PBBM hindi seryoso sa laban na ito kontra corruption, mga sangkay, dapat isi-safety niya dito yung mga kaalyado niya. Itong si Bong Revilla ay kabilang mga sangkay sa alyansa nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi nga lang pinalad si Bong Revilla, pero muntikan na. Mga sangkay, muntikan ng manalo. Kaya nga lang naalusot po si Amy Marcos sa dulo. Pero ayun na nga po mga sangkay, nadadawit po ang kanyang pangalan ngayon. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Please pray for me and my family. Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Tingnan po natin. So, ayon po dito mga sangkay sa matinding balitaan. Nanindigan si dating Senador Bong Revilla na walang katotohanan ng pagkakadawit sa kanyang pangalan sa kontrobersya ng flood control projects at inihayag na handa siyang harapin ang mga kasong ibabato laban sa kanya. Sa kanyang pahayag nitong Sabado, binigyan diin ni Revilla na isa siyang easy target na ginagamit para pagtakpan ang katotohanan. So ano kayang ibig sabihin nito mga sangkay, no? Easy target para pagtakpan ang katotohanan. Ang naratibo, sabi ni former Senator Bong Revilla, na pilit nilang ikinakasalaban sa akin ay hindi lamang kasinungalingan. Ito'y sadyang di kapani-paniwala, giit ng dating senador. I am an easy target being used. Grabe mga sangkay. Easy target lamang daw po siya na ginagamit. To model the truth, but the truth will always come out. Sabi po niya mga sangkay. Ginagamit ang aking pangalan para malihis sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan kailanman ay hindi matatakpan. Yan po yung kanyang saad mga sangkay. Pero ayun na nga po, 'di ba, nung panahon din po ni Pinoy, nadawit din po sa mga sangkay at nakulong pa nga po. Isa sa mga kasamahan po nila na nakulong noon sila Jinggoy, si Juan Ponce Enrile. Okay, namayapa na nga po nakaraang mga linggo lamang mga sangkay. So, si Senator Revilla ngayon ay humaharap na naman sa panibagong issue. At ito po ay malala mga sangkay dahil ito po ay
flood control. Ay, milyones po, trilyones ang pinag-uusapan dito na ninanakaw daw po ng mga corrupt na politiko na kumikickback mga sangkay gamit po ang mga proyekto o mga insertion sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Imagine niyo yan mga sangkay, may mga nangyayari pa lang ganito. Alam nyo, itong problema natin sa korupsyon pagdating po sa mga project, matagal na po itong nangyayari. May iba nga, 'di ba? Mga kalsada. Nakalagay doon, tapos na. Matagal na. May iba, alam nga po ako, mga sangkay, 1999. Tapos na daw yung kalsada na yon. Pero umabot pa po ng ilang dekada. I think almost 3 or 1999, almost 3, mga ganun. Or 2 dekada mga sangkay bago po na ipagawa yung kalsada. So ito po ay 3 dekada, sabi pa nga po ng Marcos administration, 3 dekada na daw po ito nangyayari mga sangkay. Mahaba-habang panahon na po na nangyayari na wala po ni isang lumulutas. Wala po ni isang naglalakas loob. Bakit? Mga sangkay. Diba? Bakit sila maglalakas loob kung babalikan sila ng mga sindikatong ito? Matinding kalaban po ng mga presidente. Kung papalagan nila to, malamang, mga sangkay, may balik sa kanila. Kita nyo ang nangyayari ngayon kay PBBM, di ba? Siya na ang nagsiwalat. Siya pa ang ituturo na mastermind. Kundi ba naman, ang bihira, hindi pumapasok talaga mga sangkay sa lohika eh. Paano magiging mastermind yung nagsiwalat? Walang mastermind, mga sangkay, na magsisiwalat ng ganong klaseng kalokohan. Matatandaan na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa Office of the Ombudsman, nakasuhan si Revilla at ang 10 pang personalidad ng direct o indirect bribery, corruption of public officials, plunder, at iba pang mga administrative sanction. Dami. Ako, mga sangkay, ano kaya nga sasapitin na ito, no? Ayon pa kay Revilla, hindi siya uurong at handa siyang harapin ang umano'y pagsubok na ito dahil tiwala daw siyang nasa panig niya ang katotohanan. Lahat naman ng mga politiko lagi pong ganito ang sinasabi. Di ba? Wala pa po akong politician, mga sangkay na nasangkot na sasabihin niya, okay, nagnakaw talaga ako. Ako talaga, inangulimbat, pasensya na po. Parusahan niyo po ako. Walang ganun. Lahat sasabihin, I am innocent. I am being easy target of those politicians na against sa akin. Gaganon. Laging ganun ang palusot, mga sangkay. I have lived my life facing all challenges thrown my way. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagtago, hindi ako umurong noon. Hindi ako uurong ngayon. At dahil ang katotohanan ay nasa aking panig, haharapin ko ito ng buong tapang at paninindigan. Kasama kayo, nananalig akong sa huli, ang mga tunay na may sala ang mananagot para sa hustisya at para sa bayan. Sabi po ni Senator Bong Revilla. Pero, mga sangkay, kung kayong tatanungin, naniniwala ba kayo kay Senator Bong Revilla? Alright? O ano sa tingin nyo? Makukulong na ba ito, mga sangkay, at mapapatunayan talaga na involved siya? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.